Akala ko noon, ang bakasyon sa probinsya ay pahinga, yung tipong lalayo ka sa ingay ng syudad. Magpapahinga ang isip mo at babagal ang takbo ng buhay. Pero may isang bakasyon na nagpatunay sa akin na hindi lahat ng tahimik ay payapa. At hindi lahat ng nakikita mo sa dilim ay dapat mong lapitan. Kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, makinig ka dahil minsan nagsisimula ang takot sa mga bagay na akala mo ay normal lang. Ako si Adrian, 25 anyos noon at galing ako sa Maynila. Lumaki ako sa ingay, busina, sigawan, ilaw ng kalsada. Kaya noong inaya ako ng lola ko na bumisita sa kanya sa isang baryo sa Quezon, hindi na ako nagdalawang isip. Gusto ko rin maranasan ang sinasabi nilang provincial life, yung preskong hangin, tahimik na gabi, at simpleng pamumuhay. Mahaba ang biyahe. Mula terminal hanggang sa huling sakayan ng tricycle, ramdam mo na unti-unting nawawala ang ingay ng lungsod. Habang papasok kami sa baryo, napapalitan ng mga puno ng nyog, palayan, at makitid na daan ang dating kong nakikita. Parang ibang mundo. Pagdating ko sa bahay ng lola ko, sinalubong niya ako ng mahigpit na yakap. Lumang kahoy ang bahay nila. May malawak na bakuran, may puno ng mangga sa gilid, at may lumang bangkong kahoy sa harap. Simple, pero may kakaibang gaan sa pakiramdam. Sa unang araw, puro saya lang. Kumain kami ng lutong bahay, nagkwentuhan, at naglibot ako sa baryo. Nakilala ko ang ilang kapitbahay. Mababait. Pero napansin ko, medyo tahimik sila kapag napupunta ang usapan sa gabi o sa mga nangyayari kapag madilim na. Dito kasi, maaga matulog ang mga tao, sabi ng lola ko. Tinanggap ko na lang iyon bilang normal. Pero pagsapit ng unang gabi, doon ko unang napansin ang kakaiba. Hindi tulad sa Maynila na kahit gabi ay maingay pa rin. Dito, ibang klase ang katahimikan. Parang walang kahit anong gumagalaw. May kuliglig, oo. May hangin na dumadaan sa mga dahon. Pero may mga sandali na biglang tumitigil ang lahat. Parang may nakikinig. Pinilit kong huwag mag-isip ng kung ano-ano. Pagod din ako sa biyahe, kaya nakatulog agad ako. Kinabukasan, normal ulit ang lahat. Naglibot ako, tumulong sa bahay, at nakipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Pero may isang matandang lalaki na napansin kong nakatingin sa akin ng matagal. Bago ka dito? Tanong niya. Opo, sagot ko. Tumango siya. Ingat ka sa gabi. Napangiti ako. Bakit po? Hindi siya sumagot. Tumalikod lang siya at umalis. Medyo na-weirduhan ako, pero binaliwala ko na lang. Dumating ang ikalawang gabi. Mas kalmado na ako. Nasanay na rin ako sa katahimikan. Pagkatapos kumain, umupo ako sa labas ng bahay. Maliwanag ang buwan at malamig ang hangin. Tahimik ang buong paligid. Walang tao, walang ilaw sa ibang bahay. Halos lahat tulog na. Habang nakaupo ako, may narinig akong tahol ng aso sa malayo. Normal lang, sabi ko sa sarili ko. Pero maya-maya, parang nagbago ang tunog. Hindi na siya yung karaniwang tahol. Mas malalim. Mas mabigat. Parang hindi na simpleng aso. Napahinto ako. Nakiramdam. Tumayo ako at tumingin sa direksyon ng tunog. Madilim ang daan. Tanging ilaw lang ng buwan ang tumatama sa lupa. Sa dulo ng kalsada, may naaaninag akong hugis. Isang aso. Malaki. Mas malaki kaysa sa karaniwang aso na nakikita ko sa baryo. Tahimik lang siya. Nakatingin sa akin. Hindi siya tumatahol. Hindi siya gumagalaw. Parang naghihintay. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam na bumalot sa akin. Hindi yung takot agad, kundi yung pakiramdam na may mali. Lola! Tawag ko. Lumabas siya. Pagtingin niya sa direksyon na tinitingnan ko, biglang nagbago ang mukha niya. Pumasok ka, sabi niya agad. Bakit po? Ngayon na. Hindi na ako nagtanong. Pumasok ako sa loob. Pagkapasok namin, isinara niya agad ang pinto at bintana. Anong aso yon? Tanong ko.
Hindi siya agad sumagot. Dito ka muna. Huwag kang lalabas sa gabi, sabi niya. Mas lalo akong nagtaka. Kinagabihan habang nasa kwarto ako, narinig ko ulit ang tahol. Mas malapit na, mas malalim. At may kakaibang bigat sa tunog. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Sumilip ako. At doon ko siya nakita ulit. Mas malapit na, mas malinaw. At doon ko napansin habang nakatingin siya sa bahay. Parang lumalaki siya. Unti-unti. Ang mga paa niya parang humahaba. Ang katawan niya parang tumatayog. Hindi ko na maintindihan ang nakikita ko. Hindi to normal, bulong ko. Bigla siyang gumalaw. Isang hakbang. 2. Papunta sa bahay. Bigla akong napaatras. Narinig ko ang lola ko sa likod ko. Huwag mong titigan, sabi niya. Lola! Ano yon? Tahimik siya sandali. Tapos mahina niyang sinabi. Aswang! Parang bumagsak ang dibdib ko. Kayang mag-anyong aso. At kapag napansin ka nila, hindi na niya tinapos. Bigla kaming nakarinig ng kaluskos sa labas. Parang may umiikot sa bahay. Mabibigat na yapak. Hindi na ako makagalaw. Narinig ko ang paghinga ko, mabilis, mabigat. At sa labas, parang may naghahanap. Maya-maya may narinig kaming katok sa pinto. Tok! Tok! Mabagal! Pabigat. Buksan mo. Nanlamig ako. Hindi yun tahol ng aso. Boses yun. Pero hindi tama. Parang pilit ginagaya ang tao. Hindi ako makagalaw. Ang lola ko. Nagdadasal. Mas lumakas ang katok. Tok! 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 Buksan mo. Parang may galit sa boses. Halos sumigaw na ako sa takot. Pero biglang tumigil. Biglang tumahimik ang paligid. Walang tahol. Walang yapak, wala. Kinabukasan kinuwento ng lola ko ang totoo. Hindi lahat ng aso dito ay aso lang, sabi niya. May mga aswang na kayang magbago ng anyo. Madalas, aso ang ginagamit nila. Lalo na sa gabi. Tahimik akong nakinig. Pero bakit ako? Tanong ko. Bago ka kasi dito, sagot niya. Hindi ka pa kilala ng lugar. Madali kang mapansin. Simula noon, hindi na ako lumalabas ng gabi. At kapag may naririnig akong tahol sa malayo, hindi na ako tumitingin. Kasi alam ko na, minsan, ang akala mong simpleng aso sa dilim ay may mas malalim na lihim.